Ang nakaraan. Matagumpay na nailigtas ng ating bida si Xiao Yu mula sa matinding panganib na itinanim ng Hangul na si Liu Zi. Sa tulong ni Mr. Tang, agad nilang nag-api ang mga nasan ibang gwardiya. Sa patuloy na pagsisiyasat ng ating bida, natuklasan niya ang isang bagay na kapareho ng nakatanim sa drone, isa sa mga mapanganib na kayamanang inilagay ni Liu Zi. Habang abala si Peng Gayo, dumating ang isang hindi inaasahang tao, si Wang, na nasa Niban. Ngunit bago pa ito makagawa ng anumang pinsala, agad dumating ang ating bida upang turuan siya ng leksyon at kaagad na sinira ang bagay na nagpapalakas dito. Sa isang iglap, ang lahat ng Nasapian ay nawala ng malay, at naglabasan ang mga espiritong sumikop sa kanilang mga katawan. Samantala, isang pagsabog ang yumanig sa himpapawid. Ito pala ay kagagawa ni Anran, kasama ang kanyang mga gwardiya, na nilulupig ang mga especially iyan na nagmamasid sa teritoryo ng ating bida. Sa huli, nahuli ni Anran ang utak sa aberya ng paglulunsad ng smartphone. Subalit, sa kabila ng lahat, tuluyan ang nakuha ni Liu Zi ang mahahalagang detalye nito. Nagsimula ng magplano ang hambog na si Liu Zi, hindi alintana ang tunay na kapangyarihan ng ating bida. Una niyang pinuntirya si Qin sa pamamagitan ng pagpapahirap sa paggawa nito ng musika. Kasunod nito, tinarget niya ang real estate at konstruksyon ng ating bida sa pamamagitan ng pagkalat ng kontaminadong tubig upang masira ang mga proyekto. At sa huli, sinubukan niyang pabagsakin ang imbensyon ng ating bida, ang smartphone. Habang ninanamnam ang kanyang tagumpay, banayad na nakaupo si Liu Zi, walang anumang alalahanin. Naniniwala siyang matagumpay niyang nawasak ang lahat ng pag-aari at nasasakupan ni Yan Mo. Kasabwat niya sa kanyang mga plano ang dating itim na sugo ni Fang Lexel, isang demonyong sumanib sa dating itim na sugo ni Liu Zi. Sinabi ng demonyo na pinili nito si Liu Zi dahil sa kanyang kawalan ng pagmamahal. Samantala, nagbago ang tagpo at napunta sa parke, kung saan makikitang masayang nagde-date ang dalawa. Masaya nilang inaalala ang mga nakaraan, at si Xiao Yu ay taos pusong nagpapasalamat sa ating bida sa patuloy na pagprotekta nito sa kanya. Nagaya ang ating bida na sila ay bumalik sa gusali upang asikasuhin ang napipintong paglulusad. Sa loob ng gusali, makikitang abala ang lahat ng mga tao sa loob, habang naglalakad at nag-uusap ang dalawa. Nakatanggap ang ating bida ng isang tawag, isang masamang balita ang nagpagulat sa kanya. Ang pagpapatuloy. Ang tawag na natanggap ng ating bida ay mula kay Qin. Sa kabilang linya, sinabi ni Qin na humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad ipinaalam ang kanilang sitwasyon. Ibinunyag niya na sina Kung Rui at Ozan ay nakapirma sa isang kasunduan na nagsususpend at nagbubuwag sa pangkat ng konstruksyon. Agad ding hinimok ni Qin ang ating bida na pumunta sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang tawag, ibinaba ni Qin ang kanyang telepono at hinarap si Ozan. Ipinahayag niya kay Ozan ang impormasyong natanggap mula sa ating bida. Gayunpaman, pinakalma niya ito at sinabing huwag mag-alala, dahil sa kasalukuyan ay may isang mahalagang event. Maaari nating pag-usapan ang lahat ng ito mamaya sa FUDA, dagdag pa niya. Hinawakan ni Ozan ang kamay ni Qin nang may pagpapasalamat. Sinabi nito na, tingnan mo kung gaano kakabahala, halos masira mo na ang iyong telepono. Hindi ba ang launch event natin ay para masolusyonan ang problemang ito? Sagot ni Qin, mula ngayon, puro touchscreen na ang mga telepono, wala nang sirang keypad. Sumingit sa usapan si Kung Rui, halatang stressed habang naninigarilyo. Kailangan nating ipatigil muna ang FUDA real estate, aniya, bumubuga ng usok. Lagi talagang tina-target ni Liu Zi si Ginoong Yan, sagot ni Nogi. Isang araw, tayo naman ang papalag. Samantala, bumalik ang tagpo sa ating bida na nasa loob ng gusali ng FUDA. May magandang balita si Anran, minotyagan na nila ang paligid, at sa loob ng 20 kilometro, wala ng mga drone na nagmamanman. Habang ipinapaliwanag ni Anran ang seguridad ng event, biglang nagsalita si Chinita Girl. Hindi pa tayo napapasok ng itim na binhi, aniya, may bahid ng pag-aalinlangan sa tinig. At ang mga lihim na kayamanan, wala pa sa malapit. Napabuntong hininga at napapikanam ang ating bida, malalim ang pag-iisip. Napansin ni Anran ang reaksyon ni Yan Mo at agad niya itong sinabihan, wala ni isa sa amin ang nadidismaya. Tumingin siya ng diretso kay Yan Mo, saka pabirong sinabing, parang nagiging sentimental ka ngayon.
May halong paninitis sa kanyang tinig habang nakapamewang. Bahagyang natarante si Yanmo at agad na sumagot, wala lang ito. Pilit niyang itinatago ang totoong nararamdaman. Matapang na nagsalita si Anran, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Gusto kong ipaghiganti si Uncle Fengxing, aniya, mariing nakatitig sa harapan. At nais kong mabawi ang pamilihan ng mga multo para sa aming pamilya. At may isa ka pang mas matinding dahilan, pabagsakin si Liu Zi. Dahil ikaw mismo ang tina-target niya. Dagdag pa ni Anran, matigas ang tinig. Tila nalungkot si Yanmo sa kanyang sinabi. Bahagyang yumuko ito bago marahang sumagot, alam kong ako ang tina-target niya, pero kayo ang nadadamay. Lahat kayo nasasaktan. Tumigil siya sandali, saka nagpatuloy, ito ay responsibilidad ko. Ngunit hindi nagpatinag si Anran. Matapang niyang tinugon, ikaw ang may hawak ng responsibilidad na ito, kaya naman ang lahat ay umaasa sa iyo. Sa kanyang tinig ay naroon ang paninindigan, pilit pinalalakas ang loob ng ating bida. Biglang sumingit si Xiao Yu, hawak ang kanyang komunikasyon device. Nakakuha ako ng mensahe mula kay Pang Yu, aniya, may bahagyang pag-aalinlangan sa tinig. Pinapapunta kanya doon, Yanmo. Gusto niyang ikaw mismo ang tumingin sa mga huling bagay. Saglit na natahimik ang ating bida, ngunit agad siyang nag-aya na umalis. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang bahagyang pagkabagabag sa kanyang ekspresyon. Makalipas ang isang araw, sa gusali ng Fuda, araw ng paglulunsad, nagsimula na ang inaabangang kaganapan. Sa entablado, isang tagapagsalita ang may kumpiyansang nagpapakilala sa Star Cloud Technology. Ito ang susunod na henerasyon ng smartphones. Aniya, puno ng sigasig. Ang hinaharap ng sangkatauhan. Dumating na si Yanmo at Xiao Yu, kapwa bihis na bihis para sa okasyon. Ang kanilang presensya ay agad na nakatawag ng pansin habang marahan silang pumasok sa maluwang na bulwagan. Biglang napahinto si Xiao Yu, tila may naramdaman siyang kakaiba. Bahagyang laming-linga siya, pinakikiramdaman ang paligid. Samantala, seryosong sumili ang tingin ng ating bida bago marahang nagsalita. Sa sandaling ito, wala pa ring anumang balita tungkol sa launch event ni Liu Zi. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig, waring naghihintay ng anumang senyales. Dagdag pa ng ating bida na ang mga datos natin ay nanakaw, ano kaya ang susunod na hakbang niya ngayon. Makikita ang mga reporter at mamamahayag na nagkukumpulan sa paligid, halos magkandara pa sa pagkuha ng larawan at pagsasagawa ng live coverage. Para bang isang sikat na artista ang ating bida, ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Lumapit si Yanmo kay Pang Yu, marahang hinawakan ang balikat nito at may kumpiyansang nagtanong, handa ka na ba? Ngumiti si Pang Yu at tumango, bakas sa kanyang mukha ang kasabikan. Lahat ay handa na, lalo na ako, bossing, sagot niya ng may sigasig. Pumunta ka na sa entablado, para sa iyo ito. Sa puntong iyon, sumigaw ang tagapagsalita, ang tinig niya'y pumailan lang sa buong bulwagan. Let's welcome Mr. Zhang Pang Yu, the CEO of Star Cloud Technology. Pag-akyat ni Pang Yu sa entablado, laming-linga siya, waring may hinahanap sa hanay ng mga panauhin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita ang host. Sa pagkakataong ito, may mas mataas na enerhiya sa kanyang tinig. At ngayon, dumating na ang spokesperson ng Star Cloud Technology, ang nag-iisang Qin Yinong. Sa isang napakagandang entrada, lumitaw si Qin Yinong, tila isang liwanag sa gitna ng entablado. Ang kanyang buhok ay matingkad na bughaw, umaalon sa bawat hakbang, at ang suot niyang lilang kasuotan ay nagbigay sa kanya ng isang mahiwagang karisma, parang isang bulaklak na namumukadkad sa liwanag ng mga kamera. Makikitang kamakawi siya sa mga tao sa paligid, ang kanyang ngiti ay elegante at puno ng kumpiyansa. Samantala, tahimik na nakamasid si Yanmo mula sa gilid. Sa kanyang isipan, marahan niyang inusal, ito na ang iyong oras, Pang Yu, ang pagkakataon mong baguhin ang hinaharap ng teknolohiya. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Qin Yinong, na tila isang bituin sa gitna ng madla. At ikaw naman, Qin, isa kang henyo sa pagkanta at pagsayaw. Sa bawat pagganap mo, napapahanga mo ang lahat sa iyong paaralan. Ngayon, hindi lang eskwelahan ang saksi sa iyong talento, kundi ang buong mundo. Nang biglang makikita si Xiao Yu na hirap sa kanyang kalagayan, hindi alam ang nangyayari.
Sinabi nito na nararamdaman niya na ang napakalakas na kapangyarihan ng itim na binhi na nagpapahina sakin. Ito ay nangyayari simula nang makuha ni Hambog ang pamilihan ng multo. Sinabi nito na wala siyang kwenta. Humarap ang ating bida, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala sa kalagayan ni Chinita Girl. Marahan niyang hinawakan ang balikat nito at may seryosong tinig na bamulong, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Samantala, bumalik ang tagpo sa harap ng bulwagan, kung saan kasalukuyang inilulunsad ang bagong smartphone. Sa gitna ng entablado, nakaharap sina Qin Yinong at Pang Yu sa napakaraming panauhin. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng masigit pang kasabikan sa kaganapan. Habang abala ang lahat sa paligid, sa isang sulok ay makikita ang ating bida, tila nag-iisa sa kanyang mundo, marahang inaakay ang kanyang eabab number 2. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pag-aalala, at sa mahina ngunit matatag na tinig, nagwika siya, ayoko mawalan ni isa man sa inyo. Napansin sila ng isang tao mula sa itaas at biglang sumigaw, tinatawag ang ating bida. Yan mo, narito ako sa itaas. Nang lumingon siya, doon niya nakita si Mr. Tang, nakatayo sa balcony at nakatingin sa kanya. Agad nitong tinanong, bakit wala ka pa sa entablado? Hinahanap kita kanina pa. Huminga ng malalim ang ating bida bago sumagot, nararamdaman ni Chinita ang presensya ng itim na binhi sa paligid, siguro ito ay kagagawan ni Liu Zi. Napakunot ang noo ni Mr. Tang, halatang nababahala. Ang weird, hindi ba natin nasuri ang lahat bago magsimula? Tanong niya, tila nag-aalangan. Matapos ang ilang saglit ng pag-iisip, muli siyang nagtanong, dapat ba natin siyang ilabas muna? Ngunit matatag ang sagot ng ating bida, ayos lang, Tang Ning. Lumabas muna tayo. Idinagdag pa niya, hindi ko kailangang nasa entablado para sa launch event. Iiwan ko na lang ito kay Zhang Pangyu at sa iba pa. Sumang-ayon naman si Tang Ning at sabay silang nagsimulang lumakad papalayo. Ngunit sa likuran nila, isang figure ang unti-unting lumapit. Isang pares ng puting sapatos ang lumapag ng marahan sa sahig, halos walang ingay. Tahimik itong nakamasid sa kanila, tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang kumilos. Nagbago ang tagpo, sa loob ng isang eleganteng villa, makikita si Meng Yao, ang eabab ng ating bida. Nakaupo siya sa isang malambot na sofa nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niyang si Yan Mo ang tumatawag, kaya agad niya itong sinagot. Sa kabilang linya, masaya niyang ibinalita, nasa bahay ko ang iyong mga magulang. Sila ay magagandang espiritu ngayon, at nakita naming lahat ang paglulunsad sa telebisyon. Ngunit kasabay ng tuwa ay may bahagyang pagtataka sa kanyang tinig nang itanong niya, bakit hindi ka umakyat sa entablado? Sa kabilang linya, kalmado ang sagot ni Yan Mo, ang entablado ay para kina Zhang Pangyu at Qin Yinong. Sapat na sila para sa event na ito. Bahagyang napasimangot si Meng Yao at bumantong hininga. Ikaw ang boss ng mga kumpanyang ito, dapat nagpapakita ka rin sa publiko. Alam mo bang ang mga magulang mo ay nakaabang sa telebisyon para sa'yo? Napangiti naman ang ating bida at pabirong sumagot, araw-araw naman nila akong nakikita. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng bagong cellphone mamayang gabi. Sa kabilang linya, agad namang nagliwanag ang tono ni Meng Yao, na tila isang batang nasepresa. Talaga, gagamitin ko agad yan para tawagan sila. Sagot niya nang may kasabikan. Sa screen ng telebisyon, lumitaw ang figure ni Qin Yinong, tila isang diyosa, napapalibutan ng mga bulaklak na marahang sumasayaw sa hangin. Hawak niya ang makabagong telepono na kanyang ine-endorso, na kumikinang sa ilaw ng entablado. Sa kabilang banda, may isang nagsalita, siya nga pala, kailangan mong mag-imbita ng mga sikat na artista, lalo na ang mga gwapong lalaki, bilang endorsers. Biglang may malakas na suntok na tumama sa telebisyon. Ito pala ay si Kumag na si Z, galit na galit habang nakatitig sa basag na screen. Sa malalim at nag-aapoy na tinig, sinabi niya sa kaharap, kung nakikita ba nito ang kaiabangan sa tagpong iyon ngayon araw, tama. Halatang hindi niya matanggap ang nakita, at ang kanyang galit ay handang sumabog anumang oras. Sumagot naman ang lalaki, ito nang mas mayabang, mas maganda. Sabi nga nila, kung gaano kataas ang inaakyat, siya namang lalakas ng pagbagsak, ito pala ang lalaking nakamatsyag sa ating bida kamakailan lang si Mr. Gago na Kumag. Dagdag pa nito na ulad ng alam ng lahat,
para mailabas ang isang bagong produkto sa merkado, hindi lang ito tungkol sa pagbida sa launch event. Ang pinakamahalagang bagay ay kung may inventaryo, kung kaya nilang magbigay ng sapat na kwalipikadong mga produkto, yabang natura nito kay Liu Zi. Nagtanong naman si Liu Zi habang nasa likod ang itim na pig-uro na nangisi. Ginoong Gao, veterano ka na sa industriyang ito, sabihin mo sa akin. Paano natin mapipigilan ang kanilang mga produkto na mailagay sa mga stand? Itinaas naman ng hangal ang mga papeles at mayabang na ngumiti. Sa malamig na tinig, sinabi niya, ang mga produkto nila ay naipadala na. Tumigil siya sandali, pinasadahan ng tingin ng mga dokumento sa kanyang kamay bago muling nagsalita. Hindi natin layunin na pigilan silang makabenta o tiyaking walang bibili sa kanila. Isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang itinutok ang tingin sa kanyang kaharap. Ang kailangan lang natin dito ay ang pinakamalakas, ang totoong papatay. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging katahimikan ng bomb-alot sa paligid. Biglang naglabas ng itim na aura ang lalaki, at pinagtabi ang kanyang mga kamay. Sa madilim na ekspresyon, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Aakusahan lang natin sila ng panggagaya, at tapos na sila. Mayabang niyang idinagdag, ipaalam sa kanila kung sino ang tunay na hari ng elektronika. Bumalik ang tagpo sa loob ng opisina ng ating bida, isang tahimik ngunit puno ng tensyon na espasyo. Nakaupo siya sa kanyang upuan, hawak ang isang tasa ng kape habang dahan-daang humigop. Sa kalmadong tinig, sinabi niya, mabuti, mabilis kang nakarecover. Agad, pero alam mo ba ang dahilan nito? Samantala, si Chinita Girl ay nakatutok sa screen, mataimtim na ini-inspeksyon ang bawat detalye. Saglit siyang nag-isip bago sumagot, baka ito ay alinman sa mga tao, o mga palamuti. Saglit na katahimikan ang bomb-alot sa silid, bago iniba ng ating bida ang usapan. Sa seryosong tono, sinabi niya, hindi maaaring magsara ang food. Napakaraming tao ang umaasa rito. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, saka siya muling nagsalita, Iniisip ko, marahil dapat akong mamuhunan sa Yanjiang City, kasama si Tang Ning. May bahid ng misteryo ang kanyang tinig, tila may mas malalim siyang binabalak. Biglang may nag-anunsyo isang balita. Nagbabagang balita. Ang pinakabagong produkto ng Star Cloud Technology ay inakusahan ng pangungopya. Inamin ng kilalang negosyanteng si Gao Minghe na siya at isa pang kilalang negosyante, si Liu Zi, ay magkasamang nagpapatakbo ng isang kumpanya sa teknolohiya. Inamin ng kilalang negosyanteng si Gao Minghe na siya at isa pang kilalang negosyante, si Liu Zi, ay magkasamang nagpapatakbo ng isang kumpanya sa teknolohiya. Makikita na nagulat si Xiao Yu, ngunit ang ating bida ay kalmado lang na nanunood. Sinabi ng ating bida na inaasahan niya na ang ganitong mga susunod na hakbang ng mga kumag. Noon sa loob ng Star Cloud, si Wang Ji ay nanuhol, nanakot, at maging nagdulot ng mental na pagkalason sa isang malaking grupo ng mga tao, dagdag pa ng ating bida. Sumagot naman si Chinita Girl na ito siguro ang naramdaman ko kahapon si Gao Minghe, parang siya yung nakita ko kahapon sa bulwagan. Huwag ka munang mataranto tungkol dito. Hindi pa naman sila talaga nakagawa ng telepono, paninirang puri lang ito. Hindi nito mapipigilan ang paglulunsad ng Star Cloud. Tara, pag-usapan natin ang mga endorsements mamayang hapon. Tugon ng ating bida. Napakunot ang noo ni Chinita Girl nang biglang may lumitaw na alerto sa sistema, isang hindi pangkaraniwang babala na agad niyang pinagtuunan ng pansin. Sa screen, malinaw na mababasa ang mga salitang, mga espiritong piraso, 4100s. Kasama nito ang isang mahiwagang code, 260AE. Kasunod nito, isang bagong misyon ang lumitaw sa screen. Ang misyon ko ay hanapin ang mga espiritong piraso. Nahanap ko na ba ang mga ito? 260. Napadilat si Xiao Yu sa nakita at halos mapatayo sa gulat. Sa kanyang pagkabigla, agad niyang sinambit. Tumpak, totoo ngang may mga espiritong piraso sa mga lihim na kayamanan ng Ghost Market. Nagkatinginan sila ni Chinita Girl, parehong dama ang biglaang pag-usad ng misteryo sa kanilang harapan. Nagtanong ang ating bida kay Chinita kung ang sinasabi niya ba na mga piraso ay nanggaling sa multo ng pamilihan ang mga kayamanang nakasekreto. Tumugon naman si Chinita, hindi pero hindi ako sigurado pero ang mga kagamitan at kayamanan. Malamang nasa loob ng pamilihan ng multo.
Lahat ng ito ay may saysay na ngayon. Isang mabigat na katotohanan ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa matalim na tinig, ipinaliwanag niya. Kaya pala ganoon na lang ang pagkagusto ni Liu Zi na makuha ang kontrol sa ghost market, dahil sa mga lihim na kayamanan na naglalaman ng mga espiritong piraso. Mas marami siyang makuha, mas hihina tayo. Unti-unti nitong babawasan ang ating enerhiya. Humigpit ang kanyang kamao habang idinagdag niya. At ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang Divine Messenger. Ang kapangyarihan niya ay may kaugnayan sa mga espiritong piraso, at kung hindi natin ito maagapan, maaaring tuluyan na siyang maging di matalo. Nagtanong ang ating bida kung alam kaya ni Anran ang mga abilidad na meron ang pamilihan ng multo na hawak ng kanyang pamilya. Nagsabi ni Chinita nang malamang hindi alam ito ni Little Girl, pero sa tingin ko alam ito ng kanyang ama. Nagwika pa si Chinita na kung naalala ba ng ating bida na mayaman na negosyante ang kanyang ama sa labas ng bansa. Parang naaalala ko, isa iyong bansang pulo, dapat ba nating tanungin si Lin Mengyao? Tanong ni Chinita. Tumugon ang ating bida. Lagi niyang tinatanggihan ang tulong ng kanyang ama, pero sa pagkakataong ito, humingi siya ng suporta sa kanilang syudad upang maprotektahan at masigurado ang seguridad ng ating ginawang paglulunsad ng kaganapan. Saglit na natahimik si Chinita, halatang nag-iisip, bago siya nagsalita. Hindi ko talaga maintindihan ang puso ng sangkatauhan. Napatingin naman si Xiao Yu at bahagyang ngumiti. Sa tingin ko, gusto lang ni Anran na patunayan ang sarili niya, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paanang hindi umaasa sa kanyang pamilya. Napangisi ang ating bida at bahagyang naningkit ang mga mata, may halong pang-aasar sa tono nito. Ang katotohanang naiintindihan mo yan ay nangangahulugang hindi ka na bata. Masayang tinaas ni Chinita ang kanyang mga braso, may cute na ekspresyon sa mukha habang sinasabi. Ito ay sentido kumo ng isang tao sa paligid, tama ba? Napailing siyan mo, tila naiinis ngunit hindi maitatangging natutuwa sa nakikita niya. Kaya, suwayan natin ang common sense at humanap tayo ng isang taong mayaman at may malakas na koneksyon, gamitin natin ang impluwensya ng kanyang pamilya. Biglang inilabas ng ating bida ang kanyang telepono at ipinakita ang isang larawan. Nagpunta rin siya sa ating event kahapon. Sa ilang saglit, nagbago ang tagpo, napunta ang eksena sa pamilihan ng Antigo. Matapos lisanin ang black market, ghost market, nagsimula si Xiao Cheng ng isang maliit na negosyo sa pamilihan ng antiques, at maayos na itong nagpapatuloy ngayon. Dumating si Cheng, may nakangiting ekspresyon sa kanyang mukha habang tinatawag at kinawayan ang ating bida. Matagal na rin sagot ng ating bida, may bahagyang ngiti sa labi. Agad namang binati siya ni Cheng, congrats, boss yan. Sa matagumpay mong paglulunsad ng Star Cloud Technology. Biglang sumingit ang isang lalaking namimili sa paligid, may patudyo sa boses nito, ikaw ba yung kumopya ng telepono ng iba? Agad namang nag-init ang ulo ni Cheng. Anong kinopya? Hanep ka, barubalan. Kita hindi mo alam ang kahit na ano. Mabilis siyang pinigilan ng ating bida, hoy, hindi yan ang punto natin dito. Napahinto si Cheng, bahagyang huminga ng malalim bago umurong. Sa seryosong tono, nagsalita ang ating bida, alam mo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi ang ganitong uri ng pekeng balita. Tumingin siya sa paligid bago nagpatuloy, sa totoo lang, hindi ako natatakot dyan. Bukod dito, alam naman nating may kakayahan talaga ito. Inakbayan niya si Cheng at Bam Ulong, gusto kong imbitahan ang iyong pamilya, pati na rin ang mga haligi nito, upang pumunta sa lugar ng mga nakakatanda ng pamilyaan, ang totoong leader ng pamilihan ng multo. Sumang-ayon naman si Cheng at may kumpiyansang ngumiti. Iwan mo na sa akin yan. Ang pamilyaan, isang tunay na misteryosong pamilya, na ang nakatatanda ay kilala sa ilalim ng mundo bilang General An, ang ama ni Anran. Makalipas ang ilang oras sa gabi sa construction site ng FUDA. Naririnig sa dilim ng gabi ang kaguluhan sa construction site ng FUDA. Sa bawat sigaw ng mga manggagawa, umaalingaw-ngaw ang hinaing nilang matagal nang hindi nababayaran. Kailan kami babayaran? Pinaghirapan namin ito, sigaw ng isa, habang sinabayan ito ng iba pang galit na tinig. Sa gitna ng tensyon, tahimik na pinagmamasdan ni Ozan ang eksena, bahagyang nakakunot ang noo. Malaki ang sales ko sa Star Cloud, aniya, bahagyang nangiinis. Sino ang mag-aakalang wala palang nakakaintindi ng pagbebenta sa FUDA?
Bahagyang naiinis, sumagot si Kung Rui, ano? Ngayon, nagsisisi ka na. Sa labas, dumadagandong ang galit ng mga tao. Pinapalibutan na nila ang sasakyan ni Kung Rui, ang kanilang mga tinig punong-puno ng hinanakit. Ano na ang tungkol sa mga gastusin sa ospital? Paano ang mga nalasan sa tubig? Hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran ang pagpapagamot nila. Hindi namin problema ang utang mo. Sigaw ng isa, habang ang iba'y nagsisimulang itulak ang sasakyan. Napabuntong hininga si Kung Rui, dismayado sa sitwasyon. Akala niya, isa na siyang ganap na real estate tycoon, pero heto siya ngayon, nakaharap sa isang pamilyar na eksenang puno ng galit at kaguluhan. Napagpasyahan niyang tawagan ang ating bida. Sa kabilang linya, malamig ang tinig ng ating bida. Kung Rui, bakit hindi mo pa inaasikaso ang hospital bills? Hindi ba sinabi ko na? Asikasuhin mo lahat ng iyon. Mahalagang protektahan ang pamilya. Samantala, nagtaas ng kilay si Anran. Sa tingin ko, may nangyayari rito, aniya, na para bang may kakaiba siyang nararamdaman. Mabilis namang sumabat si Cheng, lahat ng ito, kasalanan ni Liu Zi. Kung hindi agad kikilos si General An, malamang si Liu Zi ay. Biglang tumigil si Cheng nang matuon sa kanya ang matalim na tingin ni Anran. Ituloy mo, malamig na utos nito. Bahagyang nag-aalangan, tumikim si Cheng. Ang ibig kong sabihin, kailangan ng isang taong may awtoridad sa black market upang mamagitan at ipatupad ang hustisya. Biglang sumabog ang sigaw ng ating bida mula sa kabilang linya. Kung Rui, anong nangyayari dyan? Halos habol ang hininga ni Kung Rui may bumato sa akin ng laderyo. Sigaw niya, habang naririnig sa paligid ang lalong lumalakas na kaguluhan. Napasambit na lang sa sarili ang ating bida nang may pag-aalala, kung ito ba ay isang deja vu. Hello, sambit ng ating bida ngunit ang kayang telepono tila nawala ng baterya. Sinabi ng ating bida na ganito ba talaga ito ngayon pa? Pabiro namang sinabi ni Chinita na ibig sabihin, hindi maganda ang kalidad. Ngayon ba ang tamang oras para maging sarcastic? Sambit ng ating bida, nang may galit na ekspresyon. Lumapit ang ating bida kila Anran, sinabi nito na aalis muna siya, pupunta lang siya sa construction site. Sumagot naman si Anran kung dapat nila talakayin ngayon ang bagay, meron akong plano para makuha ulit ang pamilihan ng multo. Hanggang nandyan ang iyong pamilya lalo na ang iyong ama, kaya niya itong gawin ng walang plano. Sige, hayaan mong ipaliwanag ko ng malinaw kung kailangan natin siyang kumilos. Dapat si Liu Jiao, hindi si Liu Zi, si Liu Jiao ang ugat ng lahat ng kasamaan. Napaisip biglang ang ating bida sa isip-isip niya na tama. Ang paraan ng pagpapalaki ni Liu Jiao kay Liu Zi ang naging dahilan ng kanyang baluktot na personalidad. Pero kung hindi kumilos si Anjanye, anong mga baraha pa ang natitira sa akin para labanan si Liu Zi? Pag-usapan natin ang plano sa susunod. Kahit anong mangyari, hindi ko maaaring mawala ang mga kaibigan na mayroon na ako. Kailangan ko munang puntahan sina Kung Rui at Ozan. Narinig ni Anran ang sinabi ng ating bida at agad siyang nag-alok ng mga bodyguards para sa kanyang proteksyon. Gayunpaman, magalang itong tinanggihan ng ating bida at sa halip ay inatasan si Anran na ipadala ang mga security guards kina Ming Yao at Xiao Cheng. Bago umalis, nagpaalala si Anran na mag-ingat siya. Sa kanilang pag-alis mula sa lugar ni Anran, agad pinatakbo ng ating bida ang kanyang sasakyan sa bilis na animoy, nagmamadali siyang tapusin ang isang mahalagang gawain. Habang nagmamaneho, lumingon siya kay Chinita at tinanong, mayroon ka bang anumang paraan para makipag-ugnayan kina Kung Rui? Saglit na nag-isip si Chinita bago sumagot, meron akong messaging watches, pero mabilis nitong mauubos ang iyong puntos. Napaisip ng malalim ang ating bida, halatang seryoso sa paghahanap ng mas mainam na solusyon. Maya-maya, biglang nagsalita si Xiao Yu, may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ang survival points ko, mabilis na nababawasan. Napatingin ang ating bida at muling binuikan sa isipan ang kanyang sitwasyon. Noong una siyang nabuhay muli, ang kanyang pangunahing misyon ay kumita ng 100 milyong piso. Ngayon, hindi lang niya natupad ang misyong iyon, lumagpas pa siya sa itinakdang halaga. Ngunit sa kabila nito, napansin niyang bumabagsak ang kanyang survival points. Isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Tuwing sinisira ni Liu Zi ang isa sa aking mga negosyo, bumabagsak din ang aking survival points.
Isang malamig na titig ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngayon, higit kailanman, alam niyang hindi siya maaaring magpatalo. Ang paglikha ng pera ay isang panandaliang kasiyahan, ngunit ang pagkawala nito ay parang tubig na unti-unting lumulubog sa buhangin. Nagbago ang tagpo at bumalik ang eksena sa construction site. Makikita si Kung Rui na sapo-sapo ang kanyang ulo, halatang nahihilo o may iniindang sakit. Agad siyang inalalayan ni Anran, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, wika ni Anran sa isang kalmadong tinig. Parating na si Ginoong Yan. Sa kabila ng tensyon, lumapit si Kung Rui at nagpahayag, maging kalmado tayo. Ayusin natin ito ng maayos at pag-usapan nating mabuti. Ngunit hindi lahat ay handang makinig. Isang lalaki ang biglang sumanghal, galit na galit. Wala kang puso, Kung Rui. Hinayaan mo kaming maghirap ng walang pag-aalinlangan. Mula sa likuran, isa pang lalaki ang sumugod, hinawakan ang kwelyo ni Kung Rui at malakas na isinakaw ang kanyang tinig. Ilang taon na kaming nagpapakahirap para sa kumpanyang ito. At ngayon, nalasan kami mula sa tubig sa mismong construction site. Tinanggihan niyo kaming tulungan, parang wala kayong pakialam sa amin. Ang boss niyo, walang puso. Dapat lang kayong bugbugin. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling matatag si Kung Rui. Mataman niyang tiningnan ang lalaking nasa harapan niya at malakas na nagwika, Wang Laosan, itigil mo ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at patuloy na nagsalita, mas pinatibay ang kanyang tinig upang marinig ng lahat. Matapos ang insidente, agad naming inisikaso ang mga bayarin sa ospital at tumulong sa inyo. Hindi namin kayo pinabayaan. Itinuro niya ang mga taong nag-aakusa sa kanya. At higit pa riyan, kailan namin sinabi na tatanggalin namin kayo. Ngunit hindi natinag ang galit ni Wang Laosan. Wala kayong puso, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang mga sinasabi niya ay puro panlilin lang, parang malambot na mantika na madulas sa pandinig pero walang tunay na laman. Napabuntong hininga ang isang matandang manggagawa bago sumingit sa usapan, mas malakas ang boses upang marinig ng lahat. Pagkalipas ng 2 araw, sinipa kami palabas ng ospital. At ang mas masahol pa, ibinawas sa aming ayuda ang mga bayarin sa ospital. Nagkagulo ang mga manggagawa, nagsisigawan, punong-puno ng galit at sama ng loob. Walang puso si Kung Rui. Ngunit sa halip na umalis o tumakas, nanatiling matatag si Kung Rui sa gitna ng kaguluhan. Sa paligid may nagsabi din na, hinding-hindi siya makakaalis dito hanggat hindi sila nasisiyahan sa kanyang paliwanag. Natatarantang sinabi ni Kung Rui habang tumutulo ang dugo sa kanyang ulo na, huwag mong intindihin ng mali inayos ng kumpanya na madala sa ospital ang mga trabahador na nalasan. Inutusan ko ang HR na asikasuhin ang lahat ng gastusin sa medikal at pagpapa-ospital. Ngunit ngayon ko lang nalaman na pinalayas ang lahat mula sa ospital sa 2nd araw. Tumingin si Kung Rui na may takot, habang si Azan ay nagulat at humihingi ng tulong, tinatanong. Kung maaari niyang tawagan si Liu Dong. Narinig niya ang pagtatanggal sa mga tauhan at siya rin ang nakatokang magbayad ng mga bills. Sinabi ni Kung Rui na nasira ang kanyang telepono, kaya't hiniling niyang iparating kay Liu Dong na pumunta doon at ipaliwanag ang mga nangyayari. Paglipas ng 10 minuto, wala pa ring tugon mula kay Liu Dong. Hindi nito sinasagot ang kanyang telepono. Napabuntong hininga si Kung Rui bago lumingon kay Wang. Makinig ka sa akin at maniwala ka, aniya. Hindi natin makontak si Liu Dong, at hindi ko maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay ngayon. Kung maaari, umuwi muna kayo sa inyong mga bahay, at bukas ng umaga, hahanapin ko siya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, tinig niya'y puno ng pakiusap. Kailangan nating magtulungan para maresolba ang problemang ito. Hayaan mong mabigyan kita ng maayos na sagot. Dagdag pa niya, nandito lang ang construction site ko. Sa tingin mo ba, tatakas ako? Hindi ako tatakbo, kaya huwag kang mag-alala. Ngunit sa halip na mapanatag, lalong dumilim ang ekspresyon ng kausap. Isang matalim na tingin ang ibinigay nito kay Kung Rui bago biglang bumungisnis. Kasunod noon, isang malakas na halakhak ang pumuno sa paligid. At bago pa man makapagsalita si Kung Rui, bigla na lamang siyang pinagsasampal ng lalaki. Isa kang matandang pagong na lobo. Singgal nito habang patuloy na binabasto si Kung Rui. Masakit na hinawakan ni Kung Rui ang kanyang namamagang mukha, habang patuloy siyang hawak sa kwelyo ng lalaki.
Hindi siya makapaniwala sa nangyayari, ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla silang naputol nang may dumating. Si Liu Dong. Lumapit ito na may bahagyang pang-isi at sumanghal, "Ano, makakalimutin ka na ba, boss kong?" Nagpatuloy ito, hindi alintana ang tensyon sa paligid. "2 araw na ang nakakaraan, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na huwag bayaran ang mga bayarin sa ospital. Dahil daw mahigpit ang pondo ng FUDA, at pagsasayang lang ng pera ang gumastos para sa mga trabahador na nalasan." Humarap siya sa mga tao at itinaas ang kanyang boses. "Narinig niyo ba? 2 araw na ang nakakaraan, si boss kong mismo ang nag-utos na huwag bayaran ang gastusin sa ospital. At bakit? Dahil balak niyang kunin ang natitirang pondo at tumakas." Nag-ugong ang bulungan ng mga tao, unti-unting napuno ng galit ang kanilang mga mata habang nakatutok kay Kung Rui. Galit na sumigaw si Kung Rui, "Liu Dong! Binabaliktad mo ako, may ebidensya ka ba para patunayan ang mga kasinungalingan mo?" Ngunit ngumiti lamang si Liu Dong at itinuro ang kanyang bogbog na katawan. "Anong ebidensya? Ito, ang katawan kong bogbog sarado." Lumingon siya sa karamihan at idiniin ang kanyang sinabi. "Ako mismo ang nagbilin kay Kung Rui na huwag pabayaan ang mga tao. 10 taon na kaming magkasama, pero hulaan niyo kung anong ginawa niya. Nagpatawag siya ng mga gwardya at ipinabugbog ako hanggang sa halos mamatay. Sumabog ang galit ng mga trabahador. Bugbugin siya hanggang mamatay." Sigaw ng isa, "Walang puso, isang traidor, halika, balagbagan na natin siya." Masamang nakatingin si Kung Rui at sinambit ang pangalan nito. Natulala ito at nagsambit sa sarili na, "Mukhang handa ang kabilang panig ngayon, at desidido silang ipahamak ako. Wala akong paraan para makalusot dito. Sa ngayon, marami silang tao, samantalang 3 lang kami, kasama ang driver. At si Azan ay isang babae. Kung may mangyari, hindi ko maipapaliwanag ito kay boss yan." Dagdag pa nito sa kanyang isipin na sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Ang prioridad ay makaalis sa lugar na ito ng kaguluhan. Galit na sinabi ni Kung ang pangalan ni Liu Dong at kung anong ginagawa nito ngayon. Sumagot si Liu Dong ng, "Si boss kong ay tunay ng si boss kong, isang matinong tao. Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo ang iniisip ng lahat. Bago kami dumating, napag-usapan na namin ito. Lumala ang kondisyon ni Zhang Ting matapos siyang paalisan sa ospital, at hindi siya makakapagtrabaho sa loob ng ilang taon. Ang kanyang pamilya na may 5 miyembro ay umaasa sa kanya. Kaya, ang mga gastusin sa medikal, na walang sahod, emosyonal na paghihirap, pati si Liu Lei. Ang kabuuang halaga ng aking mga pinsala, kasama ang kay Kuya Wang, ay 46,380,000. Nagulat si Kung sa sinabi nitong milyon-milyon na halaga. Pinagpawisan ito. Tinanong ng lalaki kung papaano siya, namumuhay siya ng may mataas at magandang buhay. Hindi siya nagpapasalamat sa kanilang mga paghihirap. Aambang susutikin na si Kung Rui na papikit na lang ito. Itinaas nito ang kanyang mga kamay at nagwika ng, Oo, babalik ako ngayon gabi, sisimulan ko kayong tipunin bukas ng umaga. Kukunin ko ang iyong mga salapi, bigyan mo lang ako ng ilang araw, aawsan ko lahat ito." Nagsalita si Liu Dong ng, "Boss kong, hindi pa ako tapos. Bakit parang nagmamadali ka? Tingnan mo ito, 46,380,000. Sige na, kahit near round down na namin para sa'yo. Kailangan mo lang ibigay sa amin ang 46 na milyon. Pero kayo, makakauwi pa ba ngayong gabi? Kalimutan mo na yon." Natatakot at natulala si Kung Rui habang tumutulo ang pawis at dugo sa kanyang noo. Hindi siya makagalaw sa matinding tensyon nang biglang dumating ang ilang sasakyan. Agad bumukas ang mga pinto, at naglabasan ang napakaraming lalaking may hawak na patalim at armas. Wala silang babala, diretso nilang pinaghahampas ang mga trabahador. "Pigilan sila, huwag hayaan na kunin nila si Kung Rui." Sigaw ng isa sa mga trabahador. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot ng sombrero ang lumapit at nagbabala, umalis na agad si Kung Rui. Ngunit hindi umatras si Wang. Galit itong sumagot, "Huwag niyong isipin na makukuha niyo siya." Nagkagulo lalo ang paligid. May mga lalaking hinawakan si Wang habang ang isa naman ay pilit hinihila palayo si Mr. Nognog. Biglang may sumugod mula sa likod at sumigaw, "Huwag mong isipin na makukuha ninyo siya." Sa isang iglap, isang hampas ang tumama kay Kung Rui.
Napapikit siya sa sakit, ngunit bago pa siya makareakto, may isang lalaki ang lumapit at bumulong, "Ipinadala kami ni Boss Yan para protektahan ka." Palihim nitong iniabot ang isang punyal at inilagay sa kanyang kamay. "Kunin mo ito para maipagtanggol ang sarili mo." Ngunit bago pa makapag-isip si Kung Rui, isang lalaking nakaitim ang biglang hinawakan ang kanyang kamay at hinayla ito papunta kay Wang. Sa gulat at wala sa sariling paggalaw, tumusok ang punyal sa tiyan ng lalaki. Napangiwi ito sa sakit, at sa paghugot ng patalim, bumalong ang maraming dugo, tumalsik sa paligid. Nanlaki ang mata ni Kung Rui, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi niya inasahan na magagawa niya iyon. Isang trabahador ang lumapit sa matandang si Wang, ngunit agad na binitiwan ni Kung Rui ang patalim, nanginginig at takot na bumulong sa sarili, "Nakapatay ako ng tao." Mula sa di kalayuan, isang boses ang sumigaw, "Mamatay tao. Hali kayo, umalis na tayo dito," sigaw ng isa sa mga lalaki. Nangangatog sa takot, hindi na nagawang lumaban ni Kung Rui. Agad siyang binitbit ng mga lalaki, ipinasok sa sasakyan, at sa pagmamadali, mabilis na humarurot ang mga sasakyan, tinatakasan ang lumalalang sitwasyon. Sa gitna ng nakakatakot na sitwasyon, isang sasakyan ang dumating sa eksena. Ito pala ang sasakyan ng ating bida. Agad siyang bumaba at sinuri ang sitwasyon. Sa paligid, makikita ang mga nakahandusay na tao, habang may mga pulis at ambulansyang nakaabang. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Azan, nakasalukuyang tinatanong ng isang pulis. Pagkakita kay Yan mo, biglang sumigaw si Azan, tumakbo papalapit, at mahigpit na niyakap. "Ito, mukhang may abab na pangatlo na tayo, mga pre." May nagbiro mula sa likod, pero walang nagawa si Azan kundi umiyak sa dibdib ng ating bida. Niyakap siya ni Yan mo at mahinahong tinanong, "Anong nangyari?" Humikbi si Azan at sinubukang magsalita. May namatay." Napatingin siya kay Yan mo, nanginginig ang tinig. Si Boss Kung Rui ay, hindi na niya naituloy. Bumuhos ang kanyang luha habang nanginginig sa takot at gulat. Hinagod ni Yan mo ang kanyang likuran at marahang sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito." Dahan-dahang pinatahan ng ating bida si Azan, "Maghanap tayo ng lugar para makapagpahinga at sabihin mo sa akin ng maayos ang lahat ng nangyari." Nagbago ang tagpo sa isang kwarto, makikita halos ang lahat ay nakaupo. Makikita si Mr. Tang, Anran, Sheng, Yan mo, Xiao Yu at Azan. Biglang nagsalita si Chinita Girl at seryosong nagtanong, "Azan, nakita mo ba talaga si Kung Rui na pinatay si matandang Wang?" Isa pa, dagdag ni Chinita Girl, bigla ring naglaho si Liu Dong nang dumating ang mga pulis. Saglit na natahimik si Azan, tila nag-iisip, bago umiling. "Hindi ko mismo nakita ang mismong pangyayari, pero," nagpatuloy siya, bahagyang nanginginig ang tinig. "Nasaksihan ko na lang na si Wang ay nakabulagta na, at si Kung Rui ay nakatayo roon, hawak-hawak ang patalim sa kanyang kamay." Nagpanik ito at nabitawan niya ang patalim, at bigla na lang siyang hinayla ng isang lalaking mukhang gwardiya papunta sa kanilang sasakyan. Nagtanong si Azan kung ano ang susunod nilang hakbang. Sumagot ang ating bida, sinabi nito na mukhang handa ang ating mga kalaban sa pagkakataong ito. Bawat hakbang, bawat tiyempo ay eksaktong nakalkula. Lahat ay konektado. Mukhang ang layunin nila ay ibang karote ang Fuda Real Estate. Sabay nagsalita ang dalawa sa gulat, ibang karote ang Fuda. Tumugon ang ating bida, nagsabi ito na, "Manamham, isa iyon sa mga dahilan. Ang mas mahalagang dahilan ay may isang taong gustong mabaigo ang proyektong ito upang makuha nila ang natitira. Ang katotohanang dumaan sila sa napakaraming abala ay nangangahulugang sapat na mahalaga ang proyektong ito. Ngayon, kailangan nating guluhin ang kanilang ritmo. Hindi tayo maaaring sumunod sa kanilang mga patakaran. Bilang isang pangunahing shareholder ng Fuda, magpapatawag ako ng pulong ng mga shareholder at itatalaga kita, Azan, bilang pansamantalang General Manager ng Fuda. Pikalmihan ang mga manggagawa at ipagpatuloy agad ang trabaho." Dagdag pa ng ating bida na kasabay nito, ang Mubiao Investments ay magpapasok ng karagdagang 10 milyon sa Fuda. Sumingit si Little Girl, sinabi nito na kung ayos lang sa inyo, hihilingin ko rin sa aking ama na mag-invest ng 10 milyon sa Fuda upang mas maging kahanga-hanga ito. Masaya namang ngumiti ang ating bida at tumingin kay Anran, lubos itong nagpapasalamat sa kanyang mga naitulong sa kanya.
Si Ozan naman ay itinaas ang kamay at kinuha ang atensyon ni Yanmo, sinabi nito na hindi niya kaya. Siya ay isa lamang taga-benta, papaano siya magiging isang general manager? Si Chinita ay pinutol ito, sinabi nito na Sister Zin, huwag kang mag-alala. Kung sinabi ni Yanmo na kaya mo, sigurado akong kaya mo talaga. Bukod pa rito, sa ngayon, ikaw ang pinakapamilyar sa FUDA, at lahat kami ay handang tumulong sa iyo. Lumapit ang ating bida kay above 3, hinawakan ang kanyang balikat, at tinitigan ito ng seryoso. Sa ngayon, wala na akong ibang mapagkakatiwalaan sa FUDA bukod sa iyo, sinabi niya sa mababang tinig, ngunit puno ng bigat ang bawat salita. Hindi makapaniwala si Ozan sa kanyang narinig, halos maiyak siya sa mga sinambit ng ating bida. Tinanggap niya agad ng malugod ang alok nito, ngunit may pag-aalangan sa kanyang sarili. Humarap ang ating bida sa lahat, agad humawak sa kanyang baba at napapikit ang ating bida habang nag-iisip. Sinabi nito na may dalawang pangunahing punto sa usaping ito, ang una ay kung sino ang kumuha kay Boss Kong. Kung hindi ito ginawa ng sarili niyang mga tauhan, nasa panganib siya. Ang pangalawa ay si Liu Dong ang susi sa lahat ng ito. Kung mahahanap natin siya kaagad, malalaman natin ang katotohanan. Agad naman lumingon ang ating bida kay Anran, nakikiusap ito, na mangyaring tanungin ang iyong mga koneksyon upang alamin kung nasaan sina Boss Kong at Liu Dong sa lalong madaling panahon. Kung kailangan mo ng pera, magsabi ka lang. Sumagot naman si Little Girl at seryosong nagwika na aasikasuhin ko lahat ng ito pagkatapos ng meeting. Gusto ko rin sanang hilingin kay Young Master Tang na magbantay para sa pinakabagong balita mula sa himpilan ng pulisya. Agad namang tumugon si Tang, handang gawin ang lahat ng ipinag-uutos. Nagbago ang tagpo sa isang liblib at abandonadong lugar ng konstruksyon. Sa madilim na sulok, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo, hawak ang baril at nakatutok sa pilay na si Liu Dong, na nakaupo sa tabi ng isang tumpok ng pera. Gulong-gulo si Liu Dong at mariing nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Ginawa ko na ang lahat ng ipinapagawa ninyo, bakit? Isang malamig na ngiti ang sumili sa labi ng lalaking Chinito bago ito sumagot, wala namang gaanong bagay. Nag-aalala lamang si Ginoong Liu na baka hindi ka tuluyang mawala matapos mong matanggap ang huling bayad. Kaya partikular niyang hiniling sa akin na tulungan ka. Nang kakalabitin na ang gatilyo ng baril. Bigla na lang bang, isang malakas na putok ang umalingaw sa paligid. Kasabay nito, bumulagta ang lalaking naka-Amerikana, tinamaan sa ulo. Nagdulot ito ng pagkabigla kay Liu Dong, na nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa nangyari. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Yanmo. Sana ay nagustuhan ninyo, mga kazens. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video. Bago tayo magtapos, nais ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa bawat manhwa na aming inilalabas. Lubos din kaming nagpapasalamat sa ating mga subscriber, lalo na kina Memon Montiano, Zen Ichi, Witty Mom, Sian, at Music for You. Sila ang ating community spotlight para sa linggong ito. Maraming salamat, mga kazens, sa inyong walang sawang suporta.